Alam ko nasabi ko na to in the past, pero uulitin ko ulit. Arrogante, ang yayabang, overconfident sila. Na para bang lahat kaya nilang lusutan. Lahat with impunity kaya nilang gawin. Parang ganun eh. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Itong si Senator Marcoleta, hindi lang arrogante, ito ay overconfident din. Na para bang kayang-kaya niyang lusutan lahat, na para bang alam niya lahat. Parang alam niya lahat eh, itong si Senator Marcoleta. Napansin niyo naman, di ba, kung gaano siya kalakas ang dating sa Senado. Kabago-bago lang, ang problema, nilampaso siya ni Ping Lacson doon sa debate nila. Unang salpukan pa lang nila ni Ping Lacson, lampaso na siya. Isipin nyo, nagdebate sila, tinalo siya ng non-lawyer. Yabang eh. Pero ngayon, lumalabas na naman itong kahambugan. Lumalabas na naman pagiging arrogante nitong si Marcoleta. At tinanong nga yung tungkol doon sa meron daw nire-raise na issue tungkol sa kanyang sose na kung saan tungkol sa kanyang salin na hindi tumutugma doon sa kanyang sose. Kasi ang laki-laki ng lumalabas na expenditure niya doon sa actual expenditure niya sa pagtakbo niya bilang senador na hindi niya dineclare sa sose. Doon nga sa statement of contributions and expenditure. Dahil yung kanyang dineclare na salin nasa mga 51 million lang yata yun. Samantalang, yung kanyang ginastos sa kanyang pagtakbo bilang senador, sa kanyang candidacy, ay lumalagpas ng 100 million, parang 112 million. So, ang public, ang publiko ay hindi pinalusot ito. Naglabasan nga ito sa social media. In-question yung kanyang salin as against doon sa i-declare niya sa kanyang sose. Hindi nga nagtatali. Saan nang galing yung 100 plus million na yan, samantalang ang dineclare mo ay 50 plus 51 million lang yata na iyong salin sa statement of liabilities, statement of assets, liabilities, and net worth. So ngayon, doon nga sa programa, napaka-arrogante, napaka-confident, sobra-sobra ang kanyang kumpiyansa na sinagot yung host na andali, simpleng-simple lang ang paliwanag dyan, sabi niya. Simpleng-simple lang. Medyo napipikon pa nga siya doon sa mga tanong na kahit na kapwa niya iglesia yata yung nagtatanong na yan. Sabi niya, simple lang ang sagot dyan. Marami akong kaibigan. Napakarami kong kaibigan. Karamihan dyan nasa harapan ko ngayon. At nag-contribute sila doon sa aking kandidatura dahil sinasabi nila, naniniwala sila na kailangan akong manalo or ako'y deserve na manalo diyan sa Senado. Ikaw ay kailangan sa Senado. Deserve mo na maging senador. So gano'n lang niya. Gano'n yung mga banat niya. Ngayon, sabi niya nga, ang paliwanag niya, itong mga kaibigan ko na to, na nag-contribute, marami kong kaibigan sabi niya. Itong mga nag-contribute na to, iisa lang ang kondisyon. Sabi niya, ang kondisyon lang na gusto nila, wag ko na silang pangalanan. Yun daw ang kondisyon ng mga nag-contribute sa kanyang pagtakbo sa eleksyon. Para bang sinasabi niya, itong salin at saka ang batas ng SOSE, napakahinang batas na kayang-kaya niyang paikutan, na kayang-kaya niyang pangatwiranan. Na itong mga batas na to, nagawa ng mga mambabatas na nung mga nakaraan na maraming loopholes. Ganun ang pinalalabas niya rito na parang marami siyang alam na loopholes na hindi nakikita ng mga tao na nagpapatupad nitong mga batas na to, itong SOSE nga at saka salin. Parang gano'n na sinasabi niya Very confident siya. Lalong-lalo na doon nga sa SOSE na sinasabi niyang
ang dali-dali ipaliwanag niyan kung bakit meron siyang expenditure na 100 plus million at ang kanyang salin ay nasa 51 million lang. Sabi niya. Yun nga, sinasabi ko nga na para bang ang dating niya ay napakagaling niya na abogado na marami siyang nakikitang butas dito sa mga batas na to na hindi nakikita nung mga nag-create ng batas na to. Ganoon ang sinasabi niya. Sabi niya pa doon sa host, sige nga, magpakita ka nga sa akin ng batas na sinasabing pwede kong nagbabawal na isikreto ko ang mga contribution. Nasaan yung batas? Para magpakita ka ng batas na sinasabing bawal isikreto yung mga nag-contribute sa kanya. Yan po ang sinasabi ko na itong mga nakapaikot kay Digong Duterte ay kung hindi arogante, napakayayabang at sobrang kumpiyansa sa sarili. Na para bang ang tatalino nilang masyado. Sobrang talino nila. Yung sagot ni Marcoleta doon sa nag-interview sa kanya doon sa programa na yon, na simpleng-simple lang ang sagot dyan. Sabi niya, simpleng-simple lang. Sinasabi niya nga na ayaw lang talaga magpa-identify ng mga contributors niya. At meron bang nagbabawal na batas kung ayaw nung mga nag-contribute sa akin na sila ay makilala? Pambihira talaga. Ganon kakumpiyansa. Naniniwala ako na yang sose na yan, kaya kinreate yan para maging level ang labanan sa eleksyon. More or less. Although hindi rin naman talaga naging level. Pero, ang pinaka-spirit ng batas na yan, para ideklara mo nga ang lahat-lahat na nagko-contribute sa'yo. Ito parang sinasabi ni Marcoleta na may mga butas yan na hindi nyo nakikita. Kaya ako simpleng-simple lang ang sagot ko dyan. Parang ganun sinasabi niya. Ganun kayabang, mga kapatid. Ganun ka-arogante. Ganun ka-kumpiyansa sa sarili niya. Lawyer yan, ha? Samantalang, ang nag-create ng batas na yan, ilang tao yan. Ilang mambabatas ang gumawa ng mga batas na yan para i-implement nga at ang pinaka-espiritu niyan, dapat bilang lawyer, alam niyo to ang pinaka-espiritu niyan, para hindi mo ilihim, para i-declare mo lahat yung mga contributors mo. Pero siya hindi Ibang dating niya talaga. Para bang ano ba to, pinapakita niya, parang sinasabi niya, sige nga, kaya nyo ba akong ilaglag? Kaya nyo ba akong tanggalin sa pwesto? Kaya nyo ba akong idemanda? Parang ganun ganun ka-daring ang kanya mga sinasabi. Kasi imposible naman, bilang lawyer, na hindi niya maintindihan yung pinaka-spirit ng batas. Imposible na hindi niya naintindihan yan. Pero ang dating niya, para bang madali ang paliwanag dyan. Sige nga, demanda nyo nga ako. Sige nga, kaya nyo ba akong tanggalin sa pwesto ko? Ganon ang dating. Ganon kayabang. Kaya nga sinasabi ko, ever since mga nakaraang kong episodes pa, lahat ng mga nakapaikot kay Digong Duterte, ano ito, namana sa kanya yung namana sa kanya yung yabang. Namana sa kanya yung pagiging arrogante, yung feeling of, or yung sense of impunity. Na para bang kahit may gawin kaming mali, kahit may gawin pa kaming mga krimen, kahit ano pa ang gawin namin dito sa Pilipinas, hindi nyo kami kaya. Parang ganun ang dating sa akin. Oh my goodness. Ganun po ang dating sa akin itong si Marcoleta. Dito sa pagsasabi niya, simpleng-simple lang explanation dyan. Napipigong pa nga dun sa host. Anyway, pakinggan po natin. At pakinggan din natin kung anong batas ang binabiolate niya dito sa sagot ni Attorney De Leon na naging guest ni Christian Esguerra sa kanyang programang Facts First. At credit to Christian Esguerra through his Facts First program. Hiramin ko lang yung inyong video at papakita ko lang dito kung ano ang naging sagot ni Attorney De Leon dito sa mga pinagsasabi ni Senator Marcoleta.
may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takang-taka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? May contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi ng iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Ang tanong, meron ka bang itinatago diyan sa iyong SOSE, sa iyong mga contributors na malalaking pangalan, na lalong lalaki ang problema mo? Kaya sumusugal ka dyan sa katuwiran na ang request lang nila ay ilihim, na alam mo namang bawal, alam mong hindi lulusot. Pero kailangan mo talaga itago yung mga contributors mo, ganun ba? Nagtatanong lang po, Mr. Marcoleta, sino ang itinatago mong tao or mga tao, mga personalidad na nag-contribute sa'yo na talagang hindi po pwedeng ma-display or makita ang pangalan dahil mas malaking problema ang mangyayari? Sapagkat gusto nilang manalo ako. Nitiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron ba batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. 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 Hindi maghanap sila. Napakagaling abogado ni Marcoleta. Ang sabi niya, may nagbabawal ba na batas? Meron po. Yan po ang nakalagay sa Omnibus Election Code, no? Na required ang declaration na yan. Ito ang sabi sa Omnibus Election Code, Section 98. No person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate record the same in any name, ito sarili niya, other than that of the person by whom it was actually made. In short, bawal ang anonymous donors. 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 In short, ground for disqualification yan. In short, pwede pang election offense, maliban sa perjury, hindi lang perjury ang kinocommit mo ha, election offense, pwede kang makulong o ma-disqualify, o ma-disqualify, o ma-disqualify, o ma-disqualify, o ma-disqualify. Ang kulong dito, 1 to 6 years. 6 years. 6 years. 6 years. 6 years, no? Yan lang naman. So, pwede siya makulong at kailangan kasuhan siya sa lalong madaling panahon at kailangan actually pwede siya ma-disqualify. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Di ba? Ano masasabi niyo tungkol dito sa mga banat ni Marcoleta? Naalala niyo naman, di ba? Ang lakas ng dating nito sa Senado. Akala mo kung sinong napakatapang, sinong napakatama. Akala mo kung sinong napakagaling. Pero hanggang ngayon, mainit ang ulo nito kay Senator Ping Lacson. Ang init ng ulo niya. Kaya pag nakakakita siya ng every opportunity na mababanata niya itong si Senator Ping Lacson, maiisahan niya, pinipilit niya magsalita at maisahan nga itong si Ping Lacson. Pero wala eh. Butata siya lagi. Lagi siyang nabubutata ni Senator Ping Lacson. Kasi alam niyo si Senator Ping Lacson, hindi mayabang yan, simple lang yan eh. Pero well research at pag
humaharap yan sa mga hearing, pag pumapasok yan sa Senado, preparado. Preparado yan. Kaya hindi mo mabubutasan basta-basta yan. Itong si Senator Marcoleta, akala niya ganong kadaling talunin sa debate itong si Senator Ping Lacson dahil siya ay abogado. Akala niya mai-intimidate niya dahil siya ay abogado. Akala niya ma-intimidate niya si Senator Ping Lacson. ang hindi niya alam, itong si Senator Ping Lacson talagang ready lagi ito. Hindi mo ito basta-basta tatalunin sa debate. Kung issue at issue rin lang na alam niya ang pag-uusapan ninyo. Itong si Senator Marcoleta, sinasabi ko sa inyo, sobrang arrogante, sobrang yung kanilang confidence sobra-sobra dahil ito yung mga namana nila kay Digong Duterte. Mukhang hindi nagre-ready ito eh. Mukhang hindi niya binabasa maigi bago siya humarap kay Ping Lacson. Kaya nung unang salpukan nila, debate nila tungkol doon sa dismissal kuno, proposal na yung kanilang motion na i-dismiss yung kaso yung impeachment case ni Sara Duterte, doon siya nadali ni Senator Ping Lacson. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, wala tayong power para mag-dismiss ng kaso dahil tayo nasa plenary. Hindi naman sila korte. Magdi-dismiss sila. Tapos banat uli siya. Hindi, meron niyang suppletory na susuporta sa pagdi-dismiss nga nung kaso ni Sara Duterte. Sabi ni Senator Ping Lacson, kahit na po sa tinagal-tagal ko binasa-basa ko yung rules natin dito, kahit suppletory wala. Mula noon talagang itong si Senator Marcoleta talagang ang init ng ulo kay Ping Lacson. Laging mainit. Ever since, ang init ng ulo na kay Senator Ping Lacson. Lalong-lalo na, yun nga, napalitan siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi kitang-kita naman pagiging bias niya. Yung iba nga dyan, tinatawag siyang lawyer ng mga diskaya. So ngayon, ito yung issue nating at hand. Yung sinasabi ko nga, itong kanyang sose na dineclare niya na wala yung expenses na sinasabing 112 million, hindi lumalabas doon yung mga contributors na hindi naman tumatama sa salin niya na 51 million lang, samantalang yung kanyang contributions ay kanyang expenses ay mahigit 100 milyon. So ngayon, yun na nga, yung nakita yung video na nasaan yung batas, sabi niya. At ang ganda ng sagot ni Atty. De Leon doon nga sa programa ni Christian Esguerra doon sa Fox First. So ngayon, itong si Senator Marcoleta, nag-aantay na lang ng kaso ito. Kaya ito, challenge sa COMELEC. Baka naman, COMELEC, baka naman magpa-intimidate ka dito kay Marcoleta. Sana walang ganon. Dapat, the law must apply to all equally. Wala sanang tinitingnan, walang tinititigan. Hindi ko alam kung anong niyayabang ni Senator Marcoleta, bakit ganito siya kakumpiyansa magsalita. Sana naman, parehas ka, COMELEC. Sana naman, parehas ka, Chairman Garcia. At wala kang titingnan kung sino man. Dapat, the law must apply to everyone equally. Wala kayong titingnan, wala kayong tititigan. Hindi ko lang alam kasi kung ano ang niyayabang nito, baka merong hinahawakang baraha ito against COMELEC. Pero I hope wala naman. Sana nga ang COMELEC ay parehas at makitaan ito ng kanyang pagkakamali dito sa ginawa niya. At umaasa kami na magiging fair ang magiging desisyon dito ng COMELEC. Hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati po yung like button, at mag-comment po tayo nang makarating sa mga taong kinauukulan yung mga hinaing natin, yung ating mga opinion. At kung maaari po sana i-share natin itong ating episode nang sa ganun marami makaalam at matulungan yung lumaki ang aking munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.